Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng mahalikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Changing your generation. At dito po sa verse na binasa po natin, napakaganda po ng tawag ng Biblia sa church. Tayo po yung tinutukoy dito. Tayo pong mga nanalig sa Panginoong Hesukristo. Ang tawag po sa atin ay chosen generation. At alam ko po, malinaw po na tayo pong church, tayo po yung magiging solusyon sa problema ng mundo. Kasi malinaw din po binabanggit yan, tayo daw po yung magpapahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. So in other words, we declare the praises of Him through preaching sa pamamagitan po ng pangangaral ng mabuting balita. Pangalawa po, kailangan makita sa atin yung testimony, yung patotoo. Yung transformation na naganap po sa ating buhay, kung paano tayo tinawag ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. So, dalawang bagay po yun, through our preaching and through our testimony. Ngayon, sa pag-aaral natin itong linggong ito, inumpisahan natin yan sa pamamagitan ng pag-identify sa problema po ng ating henerasyon. Nakakalungkot talaga, marami pong nangyayari sa mundong ito na resulta po ng kasalanan ng maraming henerasyon. Kaya pwede lamang natin itong panoorin or pwede naman din tayo ang maging kabahagi ng pagbabago ng ating henerasyon. Ang pananaw ko po, ang church po ay tinawag para magkaroon tayo ng influence at impact sa atin pong generation. Kaya may dahilan kung bakit po tayo na born again, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos ay itong henerasyon natin ay magbago. Kaya hindi natin magagawa yan kung magpapatuloy lamang tayo doon sa ating pong mga ordinaryong buhay. Kailangan gampanan po natin yung ating gawain o tungkulin sa kaharian ng Diyos. Ako po'y naniniwala na tayo po yung tinatawag na living epistles. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verses 2 and 3, sabi ng Apostle Paul dito sa mga verses na ito, "You are our epistles written in our hearts, known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ." Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Tayo daw po yung mga walking Bible. Yung buhay daw po natin ay malinaw na pagpapahayag at pagpapatotoo ng mabuting balita. Kaya napakahalaga po ng ating testimony, mga kapatid. At ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works." In other words, inihanda na po ng Diyos yung ating buhay na tatahakin. Dapat daw po ay gumawa tayo ng mabuti. At kung sa Amplified Version nyo po babasahin yan, sabi dyan, "So that we would walk in them, living the good life, which He prearranged and made ready for us." Maging yung magandang buhay, inihanda na ng Diyos para lakaran natin. Kaya mapapansin niyo po, hindi lamang pala through preaching natin na ipapahayag ang mabuting balita, maging sa ating mga patotoo or testimony, yung pagbabagong nagaganap sa ating buhay. So how can we change our generation? Kadalasan po ang idea natin ay global. Katulad ni Pastor, ay gusto ninyo na ipangaral kagad ang mabuting balita sa lahat ng dako. Pero alam niyo ba na ang Biblia napaka-practical, na pwede pala tayong magsimula sa ating pong sariling pamilya. So, kung titignan ninyo, sa Acts 16 verse 31, ang solusyon ng Diyos ay maligtas ka at ang iyong sambahayan. Parang si Joshua, sa Joshua chapter 24 verse 15, na nasabi niya na, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kasi alam niyo po ba na ang pagbabago dapat magsimula within the family? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Kapatid? Kaya alam niyo ba, sabi sa Psalm 112 na yung generation
ng upright will be blessed. So, ibig sabihin, kapag ang isang taong matuwid ay nanalig sa Diyos, kasama sa pagpapala yung kanyang sambahayan. At kung makikita nyo sa Biblia, yung blessing and curses, generational po yan. Kung mababasa nyo po yung Psalm 112, makikita po ninyo, maging yung pagpapala, proteksyon, pag-iingat ng Diyos, kaligtasan, dadaloy sa inyong pamilya kung ikaw ay may takot sa Diyos. Kaya ulitin ko, bago natin unahin yung idea natin ng pangangaral ng mabuting balita globally, mag-start tayo locally, dun sa ating sariling pamilya. Kaya makikita ninyo na kayang gawin na mabago natin yung ating henerasyon sa pamamagitan ng pagbabago na magaganap sa ating pamilya. Mag-umpisa tayo dun po sa ating salin lahi. So, pangalawa, ito po mahalagang katotohanan. Become a blessing to your family. Maring ikaw ang tinatawag ng Diyos na maging solusyon sa problema ng inyong pamilya. Para kang si Joseph sa Bible. Siya ang naging solusyon sa problema ng kanyang pamilya. At sa Biblia, ang dami pong Bible characters na ginampanan nila yung kanila pong panawagan. Kaya yung kanilang family ay nakakilala at naligtas din sa pamamagitan po ng kanilang buhay. So isipin mo yung kapatid, kung ikaw ang magiging blessing sa iyong pamilya, hindi mo na mababago yung nakaraan o yung nangyari o yung history ng iyong family. Pero ang mababago mo ay yung kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya may mga practical akong advices dyan Halimbawa, kung sa pamilya ninyo walang nakapag-aral, ikaw magtapos ka ng iyong pag-aaral. Kung nakita ninyong pamilya nyo biktima ng mga maling gawain, mga bisyo, ikaw ang dapat kakitaan nila ng pagbabago. Para sundan ka nila. Mawala yung mga maling gawain sa inyong pamilya. Kung ang pamilya nyo laging hirap na hirap sa buhay, lagi na lang financially ay kinakapos, nagkukulang, baka ikaw ang gamitin ng Panginoon para maging financially stable ang inyong pamilya. Baka ikaw yung gagamitin upang magtrabaho, magnegosyo, or even mag-abroad para umangat naman yung kalagayan ng inyong pamilya. Or even dun sa mga tao na nag-a-abroad, baka kayo mismo madala ninyo yung pamilya ninyo sa ibang bansa, at least maiangat ninyo yung buhay ng inyong pamilya. Kesa yung reklamo tayo ng reklamo dito sa bayan natin, pag-isipan natin kung paano natin tutulungan, iaangat yung buhay po ng ating pamilya. At ako po yung nakakakita ng maraming Kristiyano na nagagawa nila yan na iaangat nila yung kanilang sariling pamilya sa tulong at biyaya ng Diyos. Baka ikaw yun, kapatid. Pangatlo, be a model to other families. Alam niyo, pag nakita na ng ibang tao yung nangyari sa inyong pamilya, ay ba'y tutularan nila yan? Sasabihin nila, ay ganito pala dapat ang maging buhay natin. So napakaganda minsan, through our lives, naipapatutuunan natin ang mabuting balita. Maraming tao, maraming pamilya ang pwede nating maimpluwensyahan. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.